Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At Ito ang aming kwento. Bawang! Bawang po kayo dyan! Bili na po kayo ng bawang! Bawang po! Bawang kayo dyan, madlang people! May bagong ani po kami mga bawang! Mga wangba! Sneer! Ayun o! Sa bandaron? Sa bahay ng albularyong si Aling Shubidu? Ate, di ba hindi naman bumibili ng wangba yan sa atin si Aling Shubidu? Sungit-sungitan kaya lagi ang atake ni Thunders kahit kanino. Kaya mo na, mali mo naman bumili na ngayon. Sige, ikaw ang bahala. Basta, ikaw makipag-usap dyan Kapag ikaw talaga winarla ng albularya na yan, award ka talaga, te. Oo, ako nang bahala. Teka, tara, punta na natin. Bahala ka talaga dyan, Tao po. Tao po. Ano? Ano kailangan niyo sa akin, ha? Relax lang po, Aling Shubidu. Masyado naman po yata kayong high blood, eh. Ano ba kasing kailangan niyo? Bawang po. Baka gusto niyo pong bumili ng bawang. Bawang? Ano naman sa tingin niyo ang gagawin ko dyan sa bawang na yan, ha? Parang kailangan niyo po kasi pampababa po ng blood pressure niyo. Ang ibig sabihin po ng kapatid ko baka kailangan niyo po sa pagluluto po o kaya naman po para sa mga ginagawa niyo pong panggagamot. Hindi ko kailangan ng bawang. Umalis na kayo dito. Istorbo kayo. Sige po, pasensya na po, Aling Shubidu. Aalis na po kami. Ang taray naman ng lola mo, te. Hayaan mo na. Ayos lang yan. Sinubukan lang naman natin, di ba? Ano kaya kinakain ni Aling Shubidu? Bakit parang lagi siyang gutom at iritable? Pakontrabida lagi ang atake ni Mudra Kelse. Kaimbierna, te. Parang masya pa yung minamaligno sa init ng ulo niya. Hayaan mo na nga sabi. Tara na nga. Maglako na lang tayo sa iba para maubos na kaagad itong mga paninda natin. Nang makauwi na tayo ng maaga bago maggabi. Lunes hanggang Biyernes. Ang magkapatid na sina Mika at Sneer ay buong araw na nasa eskwelahan para mag-aral. At pagsapit naman ng Sabado at Linggo, sila ay naglalako ng kanilang panindang bawang sa kanilang baryo gamit ang lumang kariton na minanapan nila sa kanilang pinakamamahal na inang si Clarice. Kilala ang kanilang pamilya sa kanilang baryo dahil ang kanilang ina lamang ang nagtatanim ng bawang at pinaparami ito para itinda. Kaya sila lang ang nagtitinda ng bawang sa kanilang baryo. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang ina ay maagang namatay. Kaya naman, bata pa lamang ang magkapatid ay natuto na ang mga ito na mamuhay ng sila lang dalawa ang magkasama. Ayan, tamang-tama. Hapon pa lang at nakauwi na kagad tayo. Kaya nga, te, tamang-tama at meron pang natitirang oras para paggalukay ubi ng lupa at nang maitanim ko na yung mga bagong eklat na wangba para sa susunod na anin natin. Alam mo, Sneer, buti na lang talaga na mana mo kay nanay yung pagiging magaan ng kamay sa pagtatanim. Kapag ako kasi nagtanim, hindi tumutubo yung mga bawang Pero sa'yo, parang ang dali-dali lang. Kasi naman, te, kapag nagtatanim ka, ang dami mong hana sa buhay. Kesyo mainit, masisira ang beauty mo. Arti-artihan ng atake mo, te. Ako, kahit pa Disney princess ang effect ko, carry lang. Okay na magmukhang princess. Basta mabuhay ang ating mga wangba. Ganun. O di ikaw na. Paano ba naman kasi? Ang hirap talaga magtanim Ewan ko ba sa'yo? Ang galing mong magpatubo ng mga bawang. Hindi kaya diwata talaga ako, te. Feeling ko talaga anak ako ng diwata Ako talaga nagmana ng brilyante ng lupa. Gaga, anong brilyante ka dyan? May lupa ka lang, pero hindi ka diwata. Kakapakinig mo yan ng mga drama sa radyo Ay, animal ka. Baka gusto mong paslangin ko lahat ng mga wangba natin. Sige ka. Joke lang, Sisi. Ito naman alam mo naman napakalaga ng mga bawang sa baryo natin Corrected by
Dahil kung walang mga wang ba, maglilit pa na sa baryo natin ng mga wang-as. Ha? Wang-as? Aswang! Syunga bells naman to? Ewan ko sa'yo, dami mong alam. Para kay Mika, napakahalaga ng kapatid niyang si Esnir kahit na ito ay isang Becky na hindi tanggap ng iba. Dahil kung tutuusin, ang mga tanim niyang bawang ang dahilan kung bakit protektado ng gusto ang kanilang baryo sa banta ng mga aswang sa buong Capiz. Bukod sa pagluluto, ginagamit ito ng mga kababaryo nila na proteksyon sa kanilang bahay kontra sa mga aswang na gumagala sa buong Capiz. Kaya, pinaparamdam niya lagi sa kanyang kapatid ang pagmamahal niya dito kahit ang mga ibang mga kabaryo nila ay hindi pabor sa mga lalaking may pusong babae katulad na lang ng isang grupo ng mga relihiyosong tao na nagtitipon-tipon tuwing linggo sa malayong bahagi ng kanilang baryo. Kapag naglalako ang dalawang magkapatid tuwing linggo, madalas na nakakasalubong nila ang mga leader ng relihiyosong grupo na ito na doon din sa simbahan nakatira. O Mika, Maganda umaga po, Ka Emilio. linggong-linggo naglalako kayo ng mga paninda niyong bawang. Bibili po ba kayo ng bawang, Ka Emilio? Nako, hindi. Hindi kami bibili ng bawang lalo na sa'yo, iho. Iha po. Tsaka, bakit naman po kayo hindi bibili? Baka maging daluyan pa ng kamalasan yung bawang na yan sa mga bahay-bahay namin Ang sabi? Kung alam niyo lang po kung anong pakinabang ng bawang sa baryo natin. Ay nako. Bakit yun naman po nasabing kamalasan? Dahil po ba bakla ang kapatid ko? Ganun po ba? Alam niyo namang kinasusuklaman ang pagiging bakla, hindi ba? Ang sakit nyo naman po magsalita. Kung gusto nyo, sumama kayo sa amin at nang maturuan kayo ng tamang pamumuhay. Kada linggo lang pumupunta ang mga tao sa simbahan dahil malayo ito sa kabahayan, kaya sumama na kayo. Tuwing linggo lang naman. Naku po, kung ganyan lang din po ang pakikitungo nyo sa kapatid ko, wag na lang po. Halata naman pong hindi nyo tanggap ang kapatid ko Mas maigi ang pagtutuwid kaysa sa pagtanggap. Huwag mong konsintihin yung bakla mong kapatid. Kaya lalong nalilis ng landas Ang dapat sa'yo, magpakalalaki ka at mag-asawa. Over my dead, delicious, beautiful body, Chusera. Sige na po, aalis na po kami. Salamat na lang po sa magandang pagbati nyo sa amin. Ang ganda tuloy ng hapon namin Uuwi na lang, mambubwisit pa. Sa tuwing natitsyempuan nila na makakasalubong sa daan ang leader ng relihiyosong grupo na yon na si Ka Emilio, lagi niyang pinupuna ang kasarian ng kapatid ni Mika na si Esnir. Pero dahil busog sa pagmamahal ni Mika ang kapatid, kahit gaano ang natatanggap na puna nito ay hindi niya masyadong iniinda. Dahil alam niyang may ate siyang tatanggap sa buong pagkatao niya. Isang araw, meron silang nasagap na balita mula sa kanilang mga kabaryo. Ate Mika, narinig mo na ba yung balibalita na kumakalat? Oo, narinig ko na sa mga tambay kanina. Pinagkwentuhan nila. Ako naman narinig ko sa mga marites nating kababaryo. Ay nako kalerki, may gumagambalang aswang sa kabilang baryo malapit sa atin. Ang narinig ko, meron daw na biktimang buntis sa kabilang baryo. Kubulang din ang bahay nila kaya sawali lang ang bubong at madaling pasukan ng dila ng aswang. Saktong pag-uwi daw ng asawang lalaki, nadatan niya sa taas ng bubong nila yung aswang at binato daw ng itak na daladala niya. Natamaan sa braso at nasugatan yung aswang, pero nakatakas daw. Pagkapasok daw sa loob ng asawang lalaki, dadatnan na lang niya yung asawang buntis na butas ang tiyan at wala ng buhay. Yung asawang lalaki naman daw kasi lasinggero at pabaya, kaya hindi man lang nagawang bantayan ng asawa niya at alagaan hanggang sa mga anak. Tik-tik ang hinayupak. Pero alam mo mas hinayupak yung asawa. Kaimbiyer na talaga. Kaya nga kawawa naman yung buntis. So anong plano? Kasi for sure, mag-I shall return pa yung tik-tik na yan Tamang-tama, linggo pa bukas. Pagkatapos nating maglako ng mga paninda, gawin na natin ang kailangan nating gawin. Huhulihin natin yung aswang na yan. Kaya matulog na muna tayo. Ay,
Go, go, go tayo dyan, te. Ihanda ko na yung mga kailangan nating dalhin bago matulog. Puksaan na to! Ligid sa kaalaman ng mga taga-baryo, bukod sa pagtitinda ng bawang, isang lihim na tungkulin ang minana ng mga kapatid mula sa kanilang magulang, ang pagiging mga tagatugis ng aswang. Hindi nila pwedeng ipagkalat ang kanilang ginagawa para maproteksyonan din ang kanilang sarili laban sa mga paghiganti ng ibang mga aswang kapag nalaman na sila ang tumutugis sa mga kauri nila. Sumapit ang gabi at tinadanan nila ang lahat ng kanilang kakailanganin bago sila umalis para hulihin ang aswang na sinasabing gumagambala sa karatig baryo. Sneer, handa na ba yung mga kailangan natin? Ready na, Ate Mika. Nasa bayong na lahat. Asin, bigas, punyal na kahoy na gawa sa dinasalang kahoy ng kakawate, bote ng langis na gawa sa dinasalang katas ng kakaibang halaman na hindi nakikita sa kabundukan ng Kapis, at syempre, hindi mawawala ang pinaka-specialty natin, ang wangba. Ayos. At teka, may nalimutan ka yata. Itong itim na damit pang taklob natin, at saka itim na maskara, syempre, hindi ko malilimutan to, no? E di, pag di natin sinuot to, deadball tayo sa mga eyeball na mga kabaryo natin. Ang dami pa namang chismosang palaka dito. Siguradong mas mabilis pang bunganga nilang magmarites ng balita kaysa sa paan natin para tumakbo at nang hindi nila tayo makita. Magiging kwento na lang talaga tayo, te. O siya, sige na, isuot na natin. Tamang-tama't gabi na. Hindi na nila tayo makikita. Isinuot na ng magkapatid ang itim na damit at itim na maskara para hindi sila makilala kung sakaling merong makakita sa kanila. Nagdala pa si Mika ng lampara upang magsilbing ilaw nila sa daan. Dinala naman ni Isnir ang bayong na naglalaman ng kanilang mga kagamitan. Pagkatapos nito, sila ay lumabas na sa kanilang bahay at ito'y isinarado. Pagkatapos, sila ay palihim na pumunta sa kabilang baryo na kung saan sinasabing doon gumagala at nangangambala ang tiktik. Hanggang sa hating gabi na noon at kabilugan ng buwan. Sa kakahuyan sila dumaan na magdurugtong sa kanilang baryo at sa kabilang baryo. Nang malapit na sila sa lugar, inilabas ni Isnir ang bote ng langis para malaman kung merong malapit na aswang sa kanila habang sila ay naglalakad. Ingatan mo mabuti ang bote ng langis, ha? Kapag natapon niya natabasag, wala na tayong paraan para malaman kung may aswang nang malapit sa atin. Bakit ba kasi hindi pinasa sa iyo ni nanay ang paggawa ng ganitong klaseng langis, eh? Una, hindi din alam ni nanay ang orasyon para gawin yan. Dahil minana lang din niya sa mga naunang tagatugis ng aswang ang bote ng langis na yan. Kaya, ingatan mo yan, ha? O edi, wow! Teka, tingnan mo, kumukulo na ang langis. Malapit lang dito ang aswang, te. Papatayin ko ang mga lampara para hindi tayo mapansin ng mga aswang. Pakiramdaman mong mabuti ang paligid, ha? Siguradong nasa kakahuyan lang yan. Eyeball lang ng mga animal na yan. Yan lang ang hindi ko malalatayan. Pero ang buong katawan niya, yari sa akin. Matitikman niya ang hagupit ng isang diwata. Ang ingay mo? Manahimik ka na nga dyan. Charot lang. Masyado kasing seryoso, eh. Hindi tayo dapat marinig ng mga aswang para mahuli natin kagad. Ay, ate, tingnan mo, yung langis, lumalakas ang kulo. Oo nga. Nakikita mo ba yung kubo na yon? Oo, te. Anong iniisip mo? Malakas ang kutob ko na doon papunta yung tiktik. Kailangan natin siyang mapigilan na mabiktima ang nasa loob ng kubong yon. Tara! Nilapitan ni Mika at Isnir ang kubo at nagtago sa halaman habang inaabangan na lumabas ang tiktik. Patuloy sa pagpulo ang bote ng langis, kaya naman nasisiguro nilang malapit lang sa paligid ang aswang na kanilang huhulihin. Ilabas mo na yung mga bigas at datisalan ko na para may palibot na natin sa paligid ng kubo nang hindi mapasok ng aswang ang bahay. Eto, te, at kapag tinangkanan niyang lumapit sa kubo, masasaktan to sa pag-akbang sa bigas. Kapag umari na siya ng bonggang-bongga sa sakit,
sasabuyan ko naman ng asin para hindi makapag-anyong animal ang gaga at hindi makatakas. At siyempre, ang pinakamabisa sa lahat, bawang. Kapag nasabuyan mo na ng asin, hahagisan ko nitong dinikdik na bawang sa ulo para mawalan ng lakas ang aswang. At ako na ang chuchugi gamit ang punyal na kahoy na gawa sa dinasalang puno ng kakawate. Sige, kung handa na ang lahat, isagawa na natin ang plano. Si Mika ay nagdasal at nagsalita sa ibang lengguwahe habang nasa kanyang kamay ang mga bigas. Nang matapos ang kanyang dasal, hinipan niya ito at kuminang. Nang masiguro na nila itong may bisa na sa tulong ng orasyon, palihim nilang binudburan ng paligid ng kubo. Nang matagumpay niya itong nagawa, bumalik siya sa pinagtataguan nila para antayin ang aswang na lumapit sa kubo. Ngunit lumipas ang 1 oras ay wala pang dumarating na aswang. Kahit na ang langis ay patuloy pa rin sa pagkulo. Sinyalis na may malapit na aswang sa lugar na kanilang pinagtataguan. Kaya sila ay nagsimulang magtaka. Bakit ang tagal naman lumabas ng tik-tik, te? Oo nga eh. Pero nakakapagtaka kasi hindi tumitigil ang langis sa pagkulo. Ibig sabihin, nandito lang yung aswang. Nagtatago din ba yung aswang? So ano to? Tagu-taguan ang atake natin? Teka, alam ko na. Bakit nga ba hindi natin naisip kanina? Na ano? Inaantay natin ang aswang na magpakita para pasukin ang kubo. Pero baka wala sa labas ang aswang. Oy kung gano'n, nasaan? Eh, nasa loob. Ibig sabihin, kaya kanina pa kumukulo ang langis eh. Dahil ang kubo na yan na inaakala natin bibig na mahinang aswang eh, ang mismong tinitirhan niya? Tama. At kailangan nating masiguro. Tamang-tama naman, te. Napalibutan natin yung kubo ng dinasalang bigas. Kung tama nga ang feeling mo na aswang ang nakatira diyan sa kubo, pag sinubukan niyang umi-step by the step sa bigas na pinalibot mo, ay award talaga yan, te. Wagi talaga sa aray yan. At pag nangyari yon, mapapatunayan natin true lalo ang hinala mong itsuserang tekla nga ang nakatira dyan. Ay nako ate, ang bright-bright mo doon. Alam ko na, kailangan ko magpanggap na buntis. Parang feeling ko, te, mas effective sa akin yung ganap-ganapang jaunties. Anong ikaw? Ako na, magmumukha ka lang na lasinggerong malaki ang tiyan. Aray anong ganap ko? Ikaw kunwari yung asawa ko. Yak, kadiri, te. Isnira, huwag ka na maarte dyan. Ano ba yan? Asawa ang atake ko eh. Galaw dalaga ako. Hindi makilos lalaki ka muna. Kahit ngayong gabi lang. Ay, sige na nga. Matapos lang tong gabing to. Hinubad nila ang kanilang itim na maskara, pati ang itim na telang pantaklob sa muka. Itinago muna nila ito sa damuhan para hindi sila paghinanaan. At magmukhang simpleng taga-baryo lang. Lumapit sila sa bahay at kumatok sila sa pinto. Maya-maya pa ay bumukas ito at tinarap sila ng isang lalaking nasa edad 40. At napansin nila na meron itong benda sa braso. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Bakit nandito kayo sa kakahuyan? Anong kailangan nyo? Mag-asawa po kami. Buntis po ako pero 2 buwan pa lang po. Pauwi na po sana kami sa baryo eh. Ha? Pauwi na kayo? Eh bakit dito kayo papunta sa kakahuyan eh may kalsada naman doon sa baryo? At gabi-gabi na eh naglalakad pa kayo. Buntis ka pa. Ba't mo pinalalakad yung asawa mong gabi-gabi na? Pasensya na po. May binisita lang kami dito sa malapit sa baryo nyo. Oy, bakit kayo kumatok dito sa kubo ko? Anong kailangan nyo? Yung aso po kasi namin, dito po sa kakahuyan tumakbo eh. Kaya po, inabol namin at dito po nagawi. Eh, nasa na yung aso nyo? Wala naman ako nakikitang aso na kasama nyo Yun nga po. Nahulog po sa bangin malapit lang dito. Hingi po sana kami ng tulong. Kung pwedeng samahan po ninyo kami para makuha namin yung aso namin. Eh, may alam akong bangin sa di kalayuan pero wala naman akong narinig na asong umiiyak o kumakahula. Sigurado po ba kayo? Ibig sabihin po matalas ang pandinig ninyo. Aba, kakaiba naman yata yun. Anong kakaiba doon?
Kahit sinong tao kapag may umiiyak o nagngingit-ngit na aso, maririnig dito sa kakahuyan. Dahil alingaw-ngaw ang tunog lalo pat gabing-gabi na at wala ka ng ibang maririnig na ingay. Kundi mga kulisa at hangin na lang. Naku, baka po nawala na ng malay. Parang awa niyo na po, samahan niyo na po kami bago pa mahuli ang lahat. Baka naman patay na yung aso nyo. Kung patay na bakit nyo pa kukunin? Aso po namin yun eh. Siyempre, kung patay na po, kahit mailibing man lang po namin. Sige na po, samahan niyo na po kami. Ang kulit nyo rin ano? Nagpanggap ang magkapatid para may kayat ang lalaki na lumabas ng kubo at makatapak sa bigas at mapatunayan nilang ito nga ay isang aswang. Ngunit ramdam nila ang lalaki ay nakakalata na rin. Tumingin-tingin ito sa paligid, umamoy-amoy at tiningnan ng palibot ng lupa. Ganito na lang. Bibigyan ko kayo ng lubid para kung gusto nyo talagang makuha yung aso nyo sa bangin, kayo na lang ang kumuha. Pero pasensya na at hindi na ako lalabas ng bahay ha. Kung ganun po, baka pwede pong makahingi na lang ng tubig at nauuhaw po kami. Oo, sige po. Tubig na lang po at aalis na kami pagkatapos. Sigurado kayo? Opo, tubig na lang po. Sige, pasok na muna kayo sa kubo ko. Maraming salamat po. Ayan, umupo muna kayo dito. Nang pumasok na ang magkapatid sa kubo, pumunta naman sa kusina ang lalaki para kumuha ng tubig. Tiningnan nila ang bote ng langis na nakatago sa kanilang dalang bayong. Patuloy pa rin ito sa pagbula. Dahilan upang lalong tumindi ang kanilang hinala na aswang nga ang lalaking kausap nila. Maya-maya pa ay bumalik na ito na may daladalang tubig at ibinigay ito sa kanila. Napakabait nyo naman po. Ano po pala pangalan nyo? Mang Michael ang pangalan ko. Ako naman po si Mika. Ito naman pong asawa ko si Isnir. Mag-asawa pala kayo. Butit hindi kayo natakot na maglakad sa kakahuyan ng gabi. Oo nga po eh. Pero ayos lang naman po kasi meron nga po kami kasamang aso. Aso nga, ayun nga po, nahulog sa bangin. Kaya nakakatakot na rin po talagang dumiretso pa uwi. Kaya nga po, lalo pat may nabalitaan po nung nakarang araw lang na meron daw pong umataking aswang sa bating malapit dito sa kakahuyan. Di ba meron namang sabi-sabi na may lumilibot daw dito na 2 misteryosong manunugis ng aswang? Yung mga nakasuot ng itim na damit at maskara. Opo. Kwento-kwento nga po yun dito sa baryo ng matagal na panahon na. Pero wala naman po nakakakita sa kanila. Kasi mailap din daw po sila sa tao. Tsaka wala pa po talaga nakakita sa akting tumutugis sa mga yan ng aswang. Kaya ang sabi ng iba, kwento-kwento lang din daw po sila. Pero totoo sila. Sigurado ako. Paano nyo naman po nasabi? Siguro po kung may makakapagpatuloy na totoo sila, baka yung mga aswang din po, di ba? Kasi sila yung pinapatay nung 2 misteryosong tagatugis ng aswang eh. Siguro nga. Kaya nga nung nakita ko kayong dalawa iniisip ko kagad na baka kayo yon. Bakit naman po? Kinabahan po ba kayo? Bakit naman ako kakabahan? Kayo talaga Oo nga po. Bakit nga po kayo kakabahan Hindi naman po kayo aswang, hindi po ba? Malamang hindi. Bakit naman ako kakabahan nananahimik lang ako dito sa lugar na ito. Siya na po pala. Bakit po kayo may benda sa braso? Paano po yan? Eto? Wala ito. Nahiwa lang ako ng kutsilyo. Naku po. Mag-ingat po kayo lagi. Ang panganib po kasi, nandyan lang po yan sa paligid. Oo nga siya nga pala. Inumin nyo na yung tubig. Kukuha lang ako ng konting makakain nyo sa kusina, ha? At pagkatapos nyo kumain, pwede na kayong umalis para makatulog na rin ako. Sige po. Tsaka makikingi na rin po kami ng asin. Asin? Bakit asin? Mahilig po kasi ang asawa ko sa maalat Naglilihi po. Pakidamihan na lang din po Siya, sige. Mag-antay lang kayo dyan, ha? Nang iniwan ng lalaki ang magkapatid para pumunta sa kusina, hinanda naman nila ang mga gagamitin kung sakaling ito nga ay aswang. Inantay nila itong bumalik. Kung may dala itong asin, malamang ay simpleng tao lang ito. Ngunit kung hindi naman at magdadahilan ng kung ano-ano,
Doon na nila ito sasabuyan ng asin na kanilang itinago sa bayong. Para makumpirma na ito nga ay isang aswang. Ngunit wala pang ilang minuto nang ito ay umalis, may narinig silang ingay banda sa likuran ng kubo, kung saan malapit ang kusina. Animoy halimaw na sumisigaw sa sakit ang gumagawa ng ungol. Pinuntahan nila kung saan ito nagmumula at nakita nila si Mang Michael na naglulupasay malapit sa bigas na ipinalibot nila sa kubo. Oh, Mang Michael, paano po kayo? Sinasabi ko na nga ba kayong dalawang misteryosong manunugis na mga aswang Nililang niyo ako mag-asawa. Excuse me, tulalo na kami ang dalawang manunugis ng aswang. Pero hindi kami mag-asawa. Parehas kaming maganda, gaga. Maawa kayo. Huwag niyo akong patayin. Ang ngapdi. Sobrang ngapdi. Kaya today, bongga ba ang sakit ng asin, Day? Masakit. Sobrang sakit. Pero huwag niyo akong papatayin. Mapayapa lang ako nabubuhay dito sa kakahuyan. Sinasabi ko na nga ba, aswang ka? Oo na, aswang na ako. Pero hindi ako nang bibiktima ng tao. Maniwala kayo. Itsuserang palaka. Ano yung sugat na nakatago sa benda mo? Display? Ang aswang na umatake sa buntis na nakatira sa baryo na malapit lang dito sa kakahuyan ay tinaga ng asawa nito sa braso. So for sure, ikaw ang kumerengking na tekla na yon. Vaklang twa? Patawarin niyo ako. Hindi ko na uulitin. Hindi ko na talaga uulitin. Tuso talaga kayo at mapaninang. Yung paawa-awa mo pagbabalat kayo lang yan Pero ang totoo, punong-puno kayo ng kasamaan. Mga leche kayo. May araw din kayo. Mapapatay niyo ako. Pero darating din ang araw na mapapabagsak kayo. Darating ang araw na muling makakagala ang mga aswang sa gabi nang walang takot dahil mawawala ng tuluyan ang dalawang misteryosong manunugis ng aswang. Itagad niyo yan sa bato! Bato mo mukha mo. Sneer, ang bato, ang asin. Superhero ang atake, te. Anyway, hoy, tikla. Di ba sabi namin, magdala ka ng asin? Wala ka bang asin? O eto, meron pala kaming dala. Saluhin mo, warka! May araw din kayo! Chugi bells ka, gagita! Sinaboy ni Sneer ang dala nilang asin kay Mang Michael at lalo itong nagsisigaw sa sakit. Biglang sumingaw sa katawan nito ang usok dahil ang balat nito ay unti-unting nalalapnos. Pagkatapos ay kinuha naman ni Mika ang dala nilang dinikdik na bawang at ibinato ito sa ulo ni Mang Michael. Kaya lalo itong nagsisigaw sa sakit. Walang ano-ano'y sinugod ni Sneer ang naghihingalong aswang habang hawak-hawak niya ang punyal na gawa sa kahoy ng dinasalang puno ng kakawati. Itinarak niya ito sa dibdib at sa huling sandali, sumigaw ng malakas ang aswang. Pagkatapos ay tuluyan ng nalagutan ng hininga. Unti-unti itong naagnas at nagiging abo dahil binudburan pa nila ng asin. Ngunit bago ito tuluyang maging abo, napansin ni Sneer ang tato sa gitna ng pulso nito. Pagkatapos ng lahat, ang magkapatid ay umuwi na sa kanilang bahay at nagpahinga. Lumipas ang gabi at sumapit ang kinabukasan. Magandang umaga, Sisi. Mas maganda pa ako sa umaga, te. Ay naku, ang aga-aga. Siyempre, no? Ganda-gandahan tayo ngayon. Katatapos lang natin maging Amazona kagabi Marami pa talagang aswang na nagtatago dito sa Capiz. Hindi talaga sila nauubos. True labels. Katulad na lang nung aswang na si Mang Michael. Alam mo, parang pamilyar siya sa akin Ay, mga ganong mukate, mga mukhang syokoy, hindi ko natatandaan. Pero alam mo, te, may napansin ako sa kamay niya habang pinagmamasdan ko Habang unti-unti siyang nagiging abo. Ano yun? May tattoo siya sa pulso. Parang letter A na simbolo. O ano naman ngayon kung meron siyang tattoo na yon? Wala lang. Maganda Napansin ko lang. Bakit ba? Ewan ko sa'yo. Ang labo mo kausap. Kala ko naman kung ano Pero alam mo, te, bilib din ako sa'yo. Bakit naman? Kasi kung ako,
namana ko kay nanay yung galing niya sa pagtatanim at pagpapatubo ng bawang. Ikaw naman, namana mo kay nanay yung galing niya sa pagtugi sa mga aswang. Siyempre, alam nga namang ganda-gandaan lang tayong dalawa sa pagtugis. E di wala tayong napala. Taray, tagapagtanggol ang peg ng ate ko. Kaya pantay lang talaga tayong dalawa. Ikaw, ganda-gandaan lang sa pagtatanim ng mga bawang. Ako naman, ganda-gandaan lang sa pagtugis ng aswang. True. Di ko talaga magets ko yung mga dasal-dasal ni nanay eh. Mas kabisado ko pa yung lingwahe namin mga Becky kaysa sa mga orasyon na yan. Ang sakit sa ulo. Alam mo, buti na nga lang talaga na ituro niya sa atin lahat bago siya nawala. Kaya ngayon, tayo ang nagtutuloy ng lihim na tungkulin ng angkan natin sa bawat henerasyon. Ang pagprotekta ng ating baryo bilang mga lihim na tagatugis ng aswang. Correct ka dyan! Kaya nga kahit gusto kong maging Disney princess na lang araw-araw mas pinipili kong magbungkal ng lupa at magtanim kahit na nagmumukha ng maskulado yung braso ko. Alang-alang sa tungkulin na iniwan sa atin ni nanay para sa baryo natin. At least, ako sa pagtugis ng aswang, ikaw naman sa pagtatanim ng bawang. Pak, ganern! Parang hinati lang ni nanay yung kakayahan niya sa ating dalawa Kaya, huwag mo kong iiwan ha. Kung hindi, rarampahan ko lang yung mga aswang. Pero hindi ko sila kayang labanan mag-isa At huwag mo rin akong iiwan. Baka mamaya may matsyempohan kang lalaki sa baryo natin. Makipagtanan ka pa. Ay, sorry na lang sila. Kahit manligaw pa sila sa akin, hindi ko sila sasagutin. Pwera na lang talaga kung borta ha. Char! Dahil sa mga nilalako nilang bawang, sigurado silang protektado ang kanilang baryo at hindi makakapasok ang mga aswang para sila'y gambalain. At para naman sa mga karating baryo, palihim silang pumupunta roon upang ang mga aswang ay tugisin. Makalipas ang ilang araw, meron na naman silang nabalitaan na may gumagambalang aswang sa kabilang baryo. Sneer, kumusta yung mga pananim? May mga bawang ba tayo sa susunod na anyan? Ay syempre naman Ate Mika, ako pa. Inaalagaan ko mga pananim natin with matching kanta-kanta pa. Parang ako nagko-concert sa mga pananim natin Naku, kung may bunga nga lang yung mga pananim natin, baka nagreklamo na sa ingay mo. Dinig na dinig ko nga dito sa loob ng bahay Itchosera ka. Kung nagrereklamo sila, di sana nalanta na mga wangba na yan. Joke lang, ito naman Ay, siya nga pala, Teng. Kanina habang nagdidilig ako, may nasagap na naman akong chismak sa mga naglalakad na bagets. Tapos na ulit ang ganda-gandahan natin, te. May rumarampa na namang aswang sa kalapit baryo. Parang napapadalas na to die. Teka, ibig sabihin, may isa pang tiktik sa kalapit baryo? True! Pero nakita pa lang naman, hindi naman nakapambiktima. So, meron pa tayong chance na matsurbang chararat na tikla. Alam mo, naawa talaga ako sa mga kalapit na baryo natin. Bakit naman, te? Kasi dahil sa paglalako natin ng bawang, kampante tayo na wala makakapasok na aswang dito sa baryo natin. Okay, tapos? Pero ang madalas naman na ginagambala, yung mga kalapit na baryo natin. Kung pwede lang na makapaglako din sa kanila. Pero dito pa lang sa baryo kasi natin, ubus na kagad yung mga bawang Okay lang yon, te. Di ba nga, pinuntahan naman natin sila ng palihim bilang mga tagatugis ng aswang. Paano kung dumating ang isang araw na hindi na natin magampanan ng tungkulin natin? Ateng, ang nega mo today ha? Ako nga, halos di na ako maka-aura sa mga poging kabaryo natin para lang magampanan yung tungkulin natin Hindi mangyayari yon. Sneer, nag-aalala lang ako sa mga nabibiktima. Kung pwede lang na wala nang mamatay dahil sa mga aswang Kung kaya lang natin na unahan talaga sila bago makapambiktima. Ate, tagatugis ka lang ng aswang. Hindi ka tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang OA mo sa part na yan ha. Ang ibig ko sabihin, hindi mo maiiwasan yan. Mukha lang tayong diwata sa ganda pero tao lang rin naman tayo. Sa bagay, may point ka naman. O sige, mamayang gabi, kailangan natin huliin ang tik-tik na yan.
Go! Pero sana wag na tayong magpanggap na mag-asawa ha. Please lang, kakasok ka eh. Ewan ko sa'yo, dami mong girl. Tumapit ang gabi at muli silang naghanda upang manghuli ulit ng aswang sa kalapit baryo. Dinala ni Esnir ang bayong na naglalaman ng kanilang mga kagamitan at muling nagsuot ng itim na damit at itim na maskara. Pumunta sila sa kalapit na baryo upang pugisin ang sinasabing aswang na gumagala dito. Ngunit hindi pa sila nakakalapit sa kabilang baryo. Sa kanilang paglalakad sa kakahuyan ay meron na silang nakitang lalaki na tumatakbo at para bang humihingi ng tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Hinahabol ako ng aswang! Tulong! Ay, te, ang pogi ni kuya, oh. Ikaw talaga, tulungan na lang natin. Akin na yung bigas, dadasalan ko. Oh, eto, oh. Tulong! Tulungan niyo ako, parang awa niyo na! Ate, may ibibilis ka pa ba? Baka maunahan ka pa ng aswang na makain si Kuya Pogi bago mo ma-harvest eh. Teka, ito na nga. Pagkatapos dasalan ni Mika ang bigas, ibinudbud niya ito sa lupa at gumawa ng linya na pabilog. Nang matapos, tinawag niya ang lalaki. Hoy kuya, dito, pumunta ka dito. Ha? Ano? Ang sabi ko, pumasok ka dito sa bilog na linya. Bilisan mo. Ano? Pumasok dyan sa linya? Kuya, tanga-tangahan o bingi-bingihan? Pumunta ka na dito, dali. Ito na. Dali-daling tumakbo ang lalaki at tumalon papasok sa linyang bilog na gawa sa mga dinasalang bigas. Ngunit sa pagtalon nito, nabangga nito si Mika dahilan upang ang itim na maskara ay tumilapon ng malayo, palabas sa bilog na linya. At pareha silang natumba sa loob ng nakapalibot na bigas. Aray ko, ano ba? Ay, pasensya na. Ate, yung maskara mo natanggal. Lagot na, Esnir. Kunin mo dali. Teka ate, eto na. Takpan mo lang muna yung mukha mo ng kamay mo. Tinakbo ni Esnir ang itim na maskara na tumilapon sa malayo. Ngunit napahinto siya nang makitang isang tiktik na nasa tabi ng maskara. Napakapayat nito na may maitim at tuyot na balat. Ang mga pangil nito ay parang pangil ng aso at kapansin-pansin ang mahahabang dila nito. Ang mga mata nito ay nangingitim at nanlilisik. Aatas na sana siya, pero pagkalingon niya sa kanyang likuran ay may nakaabang na rin isa pang tiktik. Napako siya sa kanyang kinatatayuan at parabang nalimutan niyang siya ay kanang kamay ng kanyang kapatid bilang manunugis ng aswang. Huwag kayong lalapit! Huwag kayong lalapit! Diyan lang kayo! Huwag niyo ako lalapitan! Ano ba nangyayari? Hindi kita makita kasi nagtakip ako ng damit eh. Yung kasama mo, kukunin na sana yung maskara mo pero napapalibutan siya ngayon ng mga aswang. Ano? Lumabak ka, Esnir! Anong gagawin ko, te? Anong gagawin ko? Yung asin! Ilabas mo ang asin! Walang ano-ano'y bigla na lamang sinugod ng dalawang tiktik si Esnir at dinambahan ito. Dahilan upang ito ay matumba at tumilapon ng lahat ng mga kagamitan nila na nasa bayong. Ang asin at bawang ay nagkalat sa lupa at ang bote ng langis ay nabasag at natapon ng laman. Pagkatapos ay bigla siyang kinagat ng mga aswang sa braso. Sa takot ni Mika na baka mapatay ang kanyang kapatid, lumabas siya sa bilog na linya na gawa sa dinasalang bigas at tinulungan si Esnir. Kinapa niya ang lupa at kinuha niya ang mga nalaglag na asin at sinaboy sa mga tiktik. Kahit hindi niya masyadong nakikita ang paligid dahil sa nakatakip sa kanyang mukha, pinilit pa rin niyang lumaban. Nang mapaso ng asin ang mga aswang, tinigilan ng mga ito na kagatin si Esnir at nahila ni Mika ang kapatid papunta sa loob ng kanilang bilog na gawa sa bigas. Ayos ka lang ba? Oo, ate. Ayos lang ako. Kagat lang naman ito eh. Malayo sa bituka. Nasaan ang aswang? Pinalibutan na tayo. Iniikutan nila ang bilog na linya. Inaantay yata tayo na makalabas dito eh. Hindi sila makakapasok sa loob ng linyang ito. Salamat naman. Kasalanan mo to eh.
kung bakit mo ako binanggat tatanggal tuloy yung itim na maskara ko. Pasensya na talaga. Hindi ko sinasadya na mabangga ka sa sobrang takot ko eh. Tinulungan ka na nga namin, pinahamak mo pa kami. Ate, yung mga gamit natin sa bayong natapon, pati yung bote ng langis na gawa sa hindi pangkaraniwang halaman na di nakikita dito sa kapis, natapon. Si nanay lang ang may alam kung saan makakakita ng ganong uri ng langis eh. Hayaan mo na yon. Kahit wala na tayo magagamit na bote ng langis pang tugis ng aswang, magagawan at magagawan pa rin natin yun ng paraan. Pasensya na, te, ah. Natakot ako talaga kanina kasi nasanay ako nasa likod kita palagi eh. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, buhay ka. Ang isipin na lang natin eh, kung paano kita malulunasan agad sa mga sugat mo. Teka, bakit kasi kailangan mo pang takpan ng mukha mo? Hindi mo tuloy matulungan yung kasama mo. Manahimik ka nga dyan. Huwag mo nang tanungin. Paano tayo makakalis dito? Pinapalibutan pa rin tayo ng mga aswang. Kailangan nating antayin ang pagsikat ng araw. Hindi nahayaan ng mga tiktik na madatnan sila ng sikat ng araw sa anyo nilang aswang. Dahil mamamatay sila sa sinag nito. Kaya aantayin natin ang pagsikat ng araw. Pero kaya pa ba ng kasama mo? Carry lang. Buhay pa naman ako eh. Malayo sa bituka. Patuloy na pumapaikot-ikot ang dalawang tiktik sa linyang bilog. Dahil sa kampante silang hindi makakapasok ang mga tiktik sa loob at dahil na rin sa antok na nararamdaman, nakatulog sila. Sumikat ang araw nang sila'y gisingin ng lalaking kanilang niligtas. Gising na. Wala na mga aswang. Kanina pa sila umalis bago sumikat ang araw. Ha? Wala na sila? Oo, wala na. Teka, hindi ka natulog? Hindi naman ako mapakali. Ngayon lang kasi ako nakaranas na makapasok sa gantong klaseng linya ng bilog na gawa sa mga bigas. Natatakot ako baka pasukin tayo eh. Ano ka ba? Kaya ko nga ginawa yan eh. Dahil hindi makakapasok ang anumang aswang na nasa loob ng bilog hanggat hindi ko tinatanggal ang dasal. Sana sinabi mo sa akin bago ka natulog para nakampante ako. Eto, kinuha ko na rin yung maskara mo tsaka yung bayong ninyo. Hala, oo nga pala. Akin na nga yan. Hindi mo na kailangan yan. Nakalimutan mong takpan ng mukha mo ngayon eh oh. Kita ko na mukha mo. Ako lagot na. Hindi pwede to. Nakita ba ng mga aswang ang mukha ko? Hindi. Sinigurado ko na hindi nila makikita mukha mo hanggang sa umalis sila. Kaya huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin kahit na kanino. Ate, bakit ang liwanag? Susundin na ba ako ni nanay? Papunta na ba ako sa langit? Gaga, buhay ka pa. Hindi mo ko pwedeng iwan, no? Dali na natin sa bahay nyo. Hindi na, umuwi ka na. At kalimutan mong nakita mo kami. Paano ko makakalimutan yung mukha mo eh? Ang ganda-ganda. Nako, umilit pa si kuya. Tsaka, huwag ka na mag-inarte dyan. Tinulungan niyo ako kaya tutulungan ko rin kayo. Aalalayan ko siya. Ako na. Kaya ko ng kapatid ko. Hindi mo kaya. Ako nang bala sa kapatid mo. Ay te, pumayag ka na. Ako nga hindi ako nag-iinarte eh. Sige na po kuya, panalayan mo ko. Pwedeng buhatin mo na rin ako. Go! Inalalayan ng lalaki si Esnir at patago silang umuwi ng kanilang bahay. Pagka-uwi nila, agad nilapatan ng lunas ni Mika ang sugat ng kanyang kapatid. Habang ang lalaki naman ay nakaupo sa isang tabi at inaantay kung ano pa ang may tutulong niya sa magkapatid. Sabi mo na lang kung anong kailangan ha. Wala na, makakaalis ka na. Ate, huwag ka namang harsh kay kuya. Hindi niya sinasadya yung nangyari oh. Ang bait-bait nga eh. Aba, porque may tsura itong isang ito, kinakampihan mo na. Ate, isipin mo, kung ako nga kasama mo sa pagtugis ng aswang eh, napako pa ako sa akin na tatayuan ko, nablangko ako. Ito pa kayang si kuya na simpleng tao lang? Oo nga, patawarin mo na ako kasi hindi ko naman sinasadya eh. Isa pati, nakita ka na niya. Hindi mo na mabubura sa isipan niya yon. Pwera na lang kung mabubura mo mukha mo, mamili ka
Oo na, sige na. Wala na rin naman ako magagawa eh. Huwag kayong mag-alala. Wala akong pagsasabihan tungkol sa lihim na ginagawa nyo. Tsaka kuya, para mag-gets mo kung bakit kami nakamaskara, ikukuda ko sa iyo ah. Sis, ako na. Baka hindi ka pa niya maintindihan sa mga sasabihin mo. For the goal! Ganito kasi yon. Pinoprotektahan namin ang baryo namin at ang mga kalapit baryo sa mga aswang. Pero hindi namin pwedeng ipaalam kung sino kami dahil siguradong babalikan kami ng mga yon kapag nalaman nila ang totoong pagkatao namin. Isa pa, gusto namin mamuhay ng payapa. Ayaw rin naming maabuso ng mga tao sa pagtulong. Naintindihan ko. Huwag ka mag-alala. Ngayon, kung ikakalat mo ang tungkol sa amin, baka hindi na namin matulungan ng mga tao dito. Makakaasa kayo. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Oh ate, getching naman pala ni Kuya Pogi eh. Huwag mo nang warlahin. Okay na yan. Siya nga po pala. Ensir ang pangalan ko. Bunsong kapatid po ng ate kong maganda. Ako naman si Mika. Ako naman si Brent, taga-kabilang baryo. Uulitin ko, huwag kayong mag-alala. Simula ngayon, kaibigan niyo na ako at ligtas na ligtas ang lihim niyo sa akin. Sa pagkabigo ng magkapatid na huli ng aswang sa kalapit baryo, nakilala nila si Brent. Isang lalaking nakatira sa kalapit baryo na ngayon ay siyang tanging nakakaalam ng kanilang lihim na tungkulin. Ngunit dahil ipinangako nito na hindi sisiwalat ang sekreto ng magkapatid, unti-unti nila itong naging kaibigan. 3 araw ang lumipas at hindi pa lubusang gumagaling si Snid sa natamo niyang sugat na talaga namang nagbigay na matinding pinsala sa kanyang mga braso. Kaya naman minabuti na lang nitong magpahinga sa bahay at kahit papaano ay madiligan ng kanyang mga tanim na bawang. Habang si Mika naman ay mag-isang naglako ng kanilang paninda. Habang naglalako, nakasalubong niya si Brent. Oh, Mika, buti nakita kita sa daan. Oh Brent, bakit nandito ka sa baryo namin? Pupunta talaga ako sa inyo. Buti nakita kita dito sa daan. Bakit? Anong meron? Kasi may problema ako eh. 3 araw na 'di ba ang lumipas nung hinabol ako ng tiktik? Oh, anong meron? Hindi ko alam kung bakit pero ginagambala ako ng mga aswang sa pamamahay ko. Pinasok nila ako sa loob ng sarili kong bahay. Yung 2 tiktik na humahabol sa akin, sigurado kong sila din yun eh. Pero paano ka nakaligtas? Pinatay ko yung kandila na nagsisilbing ilaw sa bahay ko. Tapos, binuksan ko yung bintana sa kwarto ko. Nagtago ako sa ilalim ng kama para isipin nila na lumabas ako ng bahay at tumakas. Pero baka hindi ko nakayanin kung babalikan nila ako eh. Baka balikan nila ako at hindi tigilan hanggat hindi nila ako napapatay. Hindi ko alam kung bakit nila ako ginagambala eh. Kakaiba yan. Kasi ang mga aswang, lumalabas sila at gumagambala sa mga baryo dahil lang sa pagkain. Wala nang iba. Ang lagi lang pinupuntiryan ng mga tiktik ay mga buntis. Kaya nagtataka rin kami ng kapatid ko kung bakit kayo nahabol ng mga yon. Sa kakahuyan ng gabi na madaanan ka namin. Yun nga rin ang pinagtataka ko eh. Hindi naman ako mukhang buntis. Sige, tutulungan kita. Mahihirapan lang talaga kami ngayon dahil wala kaming bote ng langis para malaman agad kung may aswang sa paligid. Pero tamang-tama dahil inaasahan natin na maaaring bumalik ulit sa iyo ang mga aswang. Sasama kita sa bahay mo. Titingnan natin kung babalikan ka ulit nila. Maraming salamat talaga, Mika. Mamayang gabi, susunduin kita sa inyo. Sige, pero bago yon, samahan mo na lang muna akong maglako ng paninda kong bawang. Tamang-tama at wala si Snid. Hindi pa ba siya gumagaling? Hindi pa eh. Masakit pa rin ang braso niya. Pero kaya niya nang magdilig ng halaman namin kahit papano. Ayan, tamang-tama, nandito ka para ikaw ang magtulak ng kariton. Sige ba? Akin na. Ako na magtutulak. Tutulungan kita maglako. Ayan, sige tamang-tama. Natukin natin tong bahay na to. Bahay yan ng masungit na albularyan si Aling Shubidu eh. Masungit? Parang nakakatakot naman ata na pagbentahan ng bawang yan. Hindi yan.
tingnan natin ang galing mo sa pagbebenta ng bawang. Sige na nga, bahala na. Tao po! Tao po! Aling Shubidoo! Tao po! Ah, bawang na naman. Sinabi na, Bili na po kayo ng bawang, Aling Shubidoo. baka kailangan niyo po ngayon. Himala! At iba yata ang kasama mo. Opo. May sakit po kasi yung kapatid ko ngayon eh. Mabuti naman at hindi mo kasama. Naiirita talaga ako sa kapatid mong yan eh. Napaka-kerengkeng. Akala mo naman babaeng maganda. Grabe naman po kayo sa kapatid ko. Mabait naman po siya eh. Kaya naman po pala kayo high blood lagi pag dumadaan kami. Dahil sa kapatid ko. Pagpasensya niyo na po yun. Masayahin lang po talaga yun. O siya, sige. Buti at may kasama kang gwapong binata. Pabili nga ako ng isang supot. Oh, isang supot daw, gwapong binata. Magbalot ka na dyan ng bawang, no? Sige. Sige po. Ito na po yung isang supot, oh. Ay, salamat, iho. Pagkatapos silang pagbentahan si Aling Shubidoo, patuloy silang naglakad ni Brent at nag-usap at nagkaroon ng pagkakataong magkakilala ng mas mabuti. Alam mo bang, lagi talaga ako napunta dito sa baryo niyo dati. Di ko nga rin alam bakit ngayon ko lang kayo nakita ng kapatid mo eh. Oh, anong ginagawa mo dito? Bakit ka laging pumupunta? Inimbitahan kasi ako ng tropa ko na dumalo doon sa simbahan na dinadaluhan niya. Teka, parang alam ko yan ah. Ang leader ba niya ay si Ka Emilio? Oo, yun nga, si Ka Emilio. Kaya pala hindi tayo nakikita. Hindi naman kasi ako dumadalo dun eh. Kahit na anong yaya sa akin ni Ka Emilio. Kasi hindi ko gustong tabas ng dila ng leader niyo na yun eh. Lalo na kapag pinupunan niya yung kapatid ko. Alam mo, sa totoo lang, ilang buwan lang din akong sunod-sunod na dumalo. Pero simula nang nagturo na sila ng kakaibang katuruan, unti-unti na akong tumiwalag. Yung turo nila. Yung una, maayos pa eh. Pero bigla siyang nagturo sa amin na dapat ang mga lalaki daw mag-asawa na kagad. At buntisin daw namin ang buntisin yung mga asawa namin. Kasi mahalaga daw ang pagmamahalan sa paningin na may dikha. Kaya pala, lagi niya kinukot ka si Ismer na sinasabihan na magpakalalaki at isama sa simbahan nila. Kasi gusto niya mag-asawa yung kapatid ko at bumuntis ng babae. E paano palalakihin yung mga bata kung mag-aanak ng marami? Yun nga, ito nga ang pinakakakaiba sa katuruan nila. Ayos lang daw na buntisin ng asawa lagi. Dahil pwede naman daw ipalaglag ang bata. Napakahayop naman ng ganong katuruan. At eto pa, bilang mag-asawa na miyembro ng kanilang grupo, lahat ng ipapalaglag na bata dadalhin daw sa simbahan nila at doon ililibing para maging malinis daw ang konsensya ng mag-asawa. Kakaiba yun ah. Patagal na kami dito sa baryo pero ni minsan, hindi ko narinig ang ganyang balita tungkol sa kakaibang katuruan ni Ka Emilio. Hindi lumalabas yan sa grupo dahil yun ang pinakakauna-unahang batas ni Ka Emilio. Kung ano ang katuruan sa loob, hindi dapat ipagsabay sa mga hindi kaanib. Isa pa, gustong-gusto din ng mga mag-asawang miyembro para magawa nila ang kalayaan nila na hindi dumami ang anak nila. Nakakilabot naman yon. Mas masahol pa sa hayop yung gawain nila. Buti tumiwalag ka. Ayoko naman na mag-asawa tapos ipapalaglag lang namin yung magiging anak namin. Gusto ko maging mabuting ama pag dumating yung panahon na yon. O siya, sige. Tsaka mo na pangarapin yan. Ang isipin mo muna kung paano ka makakaligtas sa mga tiktik na gumagambala sa'yo. Kaya nga nag-iisip pa ako na makapag-asawa baka hindi na ako umabot ng buhay sa mga susunod na araw. Huwag ka mag-alala, akong bahala. Tutulungan kita. Sige na, uuwi na muna ako. O sige, susundin na lang kita mamaya. Nagiwalay na nga ng daan si Mika at si Brent at umuwi na sa kanilang bahay. Pagka-uwi ni Mika, nadatnan niya ang kanyang kapatid na nakahiga sa kama. Esnir, kumusta ka na? Kumusta na pakiramdam mo? Okay na bang braso mo? Carabels naman, te. Pagaling na rin ang sugat ko. Nadiligan ko na rin yung mga taning mong mga wangba. Siguro naman pagdating ng anihan at kailangan ko nang magbungkal ulit ng kalupaan natin. Magaling ng tuluyan yung magaganda kong braso. Ikaw talaga, patawa ka pa rin.
Ay, siya nga pala. Nakita kami ni Brent. Ginagambala pa rin daw siya ng mga tiktik na humahabol sa kanya nung gabing nakita natin siya. True ba? Eh di ba mga jaunties lang naman yung trip ng mga aswang? Yun na nga ang pinagtataka ko eh. Siguradong may ibang kailangan ng tiktik kay Brent. Hindi kaya mga etyoserang Beckymon din yung mga tikla na yon? Inaaurahan lang si Papa Brent? In fairness kasi, te, pak na pak ang dating ng bago nating kaibigan eh. Ay naku, tumigil ka nga dyan. Pero sigurado ko may dahilan. Kaya pupunta nga ako sa kanila para malaman ko din kung bakit. Sus, kunwari ka pa, te. E bet mo rin naman si Brent eh. Hoy, hindi ah. Sorry ka na lang, ateng. Ako ang naunang buhatin. Feel na feel ko nga yung binuhat niya ako eh. Ay naku, puro kakalokohan, Esnir. Biro lang, te. Pero eto, seryoso. Habang wala ka, merong lalaking umaaligid dito sa bahay natin. Borta, te. Feeling ko, may gusto siya sa akin. Umaaligid? Oo, te. Nakarating lang sa akin. Nakatayong banda sa mga puno. Gandang-ganda nga ang atake ko, te. Feeling ko kasi bet ako eh. Baka manligaw sa akin. Ay naku, ikaw talaga, Snero. Tandaan mo, meron tayong lihim na tungkulin. Tama nang si Brent ang nakakaalam ng lihim natin. Hindi na tayo magpapapasok pa ng ibang tao dito sa bahay. Ay, ang KJ mo naman, te. Anong gusto mo, ikaw lang? Mahirap sa judging na katulad ko ang magkaroon ng lalaking magkagusto sa akin. Susunggaban ko na to, die. Snir, very biro. Mag-ingat ka. Hindi natin alam ang panganib na dala ng mga lalaking yan sa buhay natin. Si Brent, wala lang tayong magagawa dahil nalaman niya ang lihim natin eh. Isa pa, kailangan niya ng tulong ko. Yun lang. Pero ikaw, ikalma mo ang kipay mo. Tama nga si Aling Shubidu eh. Kirengking ka talaga. Ilang oras bago lumubog ang araw, sinundo na ni Brent si Mika sa kanilang bahay para isagawa ang paghuli sa aswang. Nang maihanda na ni Mika ang lahat, iniwan na nga niya ang kanyang kapatid at umalis sa kanilang bahay kasama si Brent para pumunta sa kabilang baryo kung saan nakatira ang lalaki para doon magpalipas ng gabi. Ang bahay nito ay may kalayuan sa ibang mga bahay at napapaligiran ng mga malalaking puno. Nandito na tayo. Tamang-tama at malayo sa mga tao ang bahay mo. Malalabanan kong aswang na hindi nakikita ng mga tao. Ano bang plano mo? Simple lang. Dahil sa inaasahan na natin na maaaring dumating ang tiktik sa bahay mo, hindi ko na kailangan ng bote ng langis. Kailangan ko na magtago at mag-antay. Pagkatapos, Gagawa na ako ng linyang bilog na gawa sa dinasalang bigas. Kapag tinakakanilang sugurin, pumasok ka kagad sa loob. Tsaka ako lalabas at ako nang bahala sa lahat. sige, malapit ang lumubog ang araw oh. Maya-maya sisindyan ko na yung kandila para meron tayong ilaw. Pasensya na, yan lang talaga ang ilaw ko tuwing gabi. Isinuot na ni Mika ang kanyang itim na damit at itim na maskara. Pagkatapos, isinagawa na nga nila ang kanilang plano. Inihanda na ni Mika ang mga dinasalang bigas at inilagay sa sahig. Sinindihan naman ni Brent ang kandila gamit ang posporo upang magsilbing ilaw at inilagay ito sa lamesa na nasa kanyang likuran. Inilagay naman niya sa tabi ang kahon ng posporo at iba pang mga kandilang hindi nakasindi. Nang nahanda na nila ang lahat, nagtago si Mika sa madilim na kwarto ni Brent. Habang si Brent naman ay nasa labas ng kwarto, dahil sa wala nang magagamit na bote ng langis si Mika, pinapakiramdaman na lamang nila ang paligid. Maya-maya pa, ay naramdaman nilang parang lumulundo ang bubong ng bahay at parang may naglalakad sa ibabaw nito. Lingid sa kanilang kaalaman, ang dila ng tiktik ay unti-unti nang bumababa sa ibabaw ng kandila at kinuha ito pa itaas, dahilan upang magdilim at mawala ng ilaw ang bahay. Nawala ang ilaw, yung kandila. Teka lang, wala akong makita. Brent, nasaan ka? Ano nangyari? Teka, ang dilim. Wala akong makita eh. May kumuha ng kandila. Bumukas ang pinto ng bahay, Brent. Magsindi ka ng kandila. Dalian mo! Teka,
Hindi ko nga makapa ang paligid eh. Lalabas na ako dito sa kwarto. Antayin mo ko dyan. Huwag kang aalis sa pwesto mo. Nararamdaman ko na sila. Nandito na sila sa loob ng bahay. Hindi lang isang naririnig kong yabag eh. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Anong gagawin natin? Pumasok ka sa loob ng pinalibot kong bigas. Dali! Hindi ko nga makita ang paligid. Wala akong makita. Hindi ko maninat kung nasan banda. Kung ganon, tumabi ka na lang sa akin. Huwag kang lalayo. Hawakan mo ang kamay ko. Teka, eto na ako. Eto na. Hawak ko ng braso mo. Teka, hindi pa kita nahawakan eh. Nang mapagtanto ni Mika na hindi braso ni Brent ang hawak niya at braso na pala ito ng tiktik, bigla itong kinalmot si Mika sa kamay. Agad namang kinuha ng dalagang punyal na gawa sa kahoy ng kakawate na itinali niya sa kanyang binti at ginamit yon para putulin ang kamay ng aswang. Sumigaw ito na malakas. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Mika na magsaboy ng asin sa iba't ibang direksyon kahit na hindi niya makita ang paligid. Maya-maya pa ay may humawak na sa kanyang braso. Brent, ikaw na ba yan? Oo, ako na to. Dito ka lang sa tabi ko. Huwag kang aalis. Nasaan na sila? Wala na. Naramdaman ko nagsitakbuhan. Napuruan ko yung isa eh. Naputol ko ang kamay. Sigurado ako. Teka, kakapain ko na yung pinaglagyan ko ng posporo at iba pang kandila. Nang masigurado nila na umalis na ang mga aswang, agad nilang hinanap ang kandila at posporo at nagsindi upang muling magkaroon ng tanglaw sa paligid. Tumambad sa kanila ang naputol na kamay ng tiktik na umatake kay Mika. Habang ito ay unti-unting nagiging abo, napansin ni Mika ang tattoo nito sa pulso. Ngunit hindi niya masyado makita kung anong hugis ng tattoo dahil namamatay-matay ang ilaw ng kandila. At agad din naging abo ang putol na braso. Naalala niya ang sinabi ng kanyang kapatid na si Esnir tungkol sa tattoo na nakita nito sa napatay nilang aswang na si Mang Michael. Inantay nilang sumikat ang araw pagkatapos ay nagpasya ng umuwi si Mika. Pero sumama si Brent. Esnir! Esnir! Anong nangyari sa'yo? Ang taas ng lagnat ng kapatid mo. Ang init niya masyado. Yung mga mata niya, tumitirik. Teka, anong gagawin ko? Hindi mo ba naririnig? Parang meron siyang binubulong eh. Sasama na ako sa'yo. Sayong-sayo na ako. Ha? Anong sinasabi mo? Pakinggan mo mabuti. Sasama na ako sa'yo. Sayong-sayo na ako. Teka, anong sasama? Kanino ka sasama? Hoy, Esnir, ano ba nangyayari sa'yo? Mika, wala ka bang napansin sa kanya noong mga nakaraang araw? Di ba, pagaling na naman ang kapatid mo noong mga nakaraan? Naalala ko, bago tayo pumunta sa bahay mo, meron siyang naikwento sa akin na may umaaligid daw sa bahay namin na isang lalaki. Akala niya may gusto sa kanya at balak siyang ligawan. Pidingera kasi talaga tong kapatid ko eh. Hindi kaya namaligno ang kapatid mo? Kung namaligno nga siya, kailangan natin namang gagamot. Si Aling Shubidu, yung sinasabi mong albularyo na masungit? Ang kaso, naiirita kasi yung dito kay Esnir eh. Baka hindi yung pumayag na gamutin ang kapatid ko. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Dali-dali silang pumunta sa bahay ng albularya upang pakiusapan ito na pagalingin si Esnir. Si Brent ang nakiusap sa babae, kaya kahit na anong inis nito sa kapatid ni Mika, ay pumayag ang albularya na gamutin si Esnir. Tuloy po kayo sa bahay namin. Nasaan na ang kirengking mo kapatid? Ayan po, nasa kama lang po. Hindi na po kasi talaga namin alam kung anong gagawin namin sa kanya eh. Pasalamat ka, nakiusap itong gwapong kasama mo. Maraming salamat po talaga, Aling Shubidu. Pagalingin po ninyo ang kapatid ni Mika. Salamat po na marami, Aling Shubidu. Simulan niyo na po ang gagawin niyo sa kapatid ko. Sige, magsisimula na tayo. Una, kailangan ko malaman kung ano ang gumagambala sa kapatid mo. Kumuha kayo ng planggana na may maligamgam na tubig, kandila at posporo. Kumuha nga si Mika ng mga sinabi ng albularya at ibinigay ito sa matanda. Nang maiabot na ito sa kanya, hinawakan ng albularya ang kandila. Sinindihan at itinapat sa ibabaw ng plangganang may maligamgam na tubig.
Nagdasal ito ng orasyon habang ang isang kamay naman nito ay nakahawak sa noo ni Esnir. Nang ang kandila ay unti-unting nalulusaw at pumapatak sa malgamgam na tubig na nasa planggana, ito ay nagkaroon ng hugis. Maligno! Ginagambala ng maligno ang kapatid mo! Siguro nga po, dahil may naikwento po siya sa akin na may nakikita siyang lalaki na umaali-aligid sa kanya. Sa dinami-rami ng makakakursunada sa kapatid mo, maligno pa! Unti-unting kinukuha ng maligno ang espiritu ng kapatid mo. Kapag tuluyang mailayo ng maligno ang espiritu sa katawan niya at naputol ang manipis na sinulid na nagdudugtong sa pagitan nito, mahihirapan na ito makabalik at makatuluyan ng mamatay ang katawang lupa niya. Ibalik po ninyo ang espiritu ng kapatid ko. Parang awan niyo na po. Sila po ang may kakayahan na magpalago ng mga pananim namin na bawang. Kung mawawala pong kapatid ko, siguradong mawawalan po ng bawang dito sa baryo natin. Hindi pa nakakalayo ang mga ito. Kaya sigurado kong bababawi pa natin ang espiritu niya. Kung ganon, paano po? Kailangan ko ding maglakbay sa espiritual na dimensyon para makuha ko sa maligno ang kapatid mo. Pero meron tayong problema. Ano po yun? Ang paraan para mabawi ko ang kapatid mo ay ang mahawakan niya ang kamay ko para maibalik ko ang kanyang espiritu sa kanyang katawan. Pero hindi ba't naiinis din sa akin ang kapatid mo? Siguradong hindi siya sasama sa akin. Kaya kailangan mo sumama sa espiritual na dimensyon. Ikaw ang hahawak sa kanyang kamay. Sige po, sasama po ako. Ano pong gagawin natin? Maghahawak-hawak tayo ng kamay. Hawakan mo ng kanang kamay mo ang kaliwang kamay ko. At hawakan mo naman ng kaliwang kamay mo ang kanang kamay ng kapatid mo. Habang hawakan ko naman ng kanang kamay ko ang kaliwang kamay ng kapatid mo. Ako po, ano pong gagawin ko? Yakapin mo lang ako, iho. Po, kasama po ba talaga yun sa kailangang gawin? Hindi naman. Sige, wag na lang. Maupo ka na lang dyan at bantayan mo kami. Sige po. Mika, pumikit na tayo at magdadasal na ako. Nang pumikit si Mika at Aling Shubidu, tanging sinasambit lang na dasal ng albularya ang kanilang naririnig. At nang sinabi ng albularya na sila ay dumilat na, nagulat si Mika sa kanyang nakita sa paligid. Aling Shubidu, nasaan na po tayo? Bakit ang dilim? Tapos, may mga hamog sa ibabaw ng lupa. Nasaan ang bahay? Bakit tayong dalawa na lang ang nandito? Ang espiritu natin ngayon ay naglalakbay na dito sa espiritual na dimensyon. Huwag na huwag mong tatanggalin ang kamay mo sa pagkakahawak sa akin. Kapag bumitaw ka, maliligaw ka at hindi ka na makakabalik. Maliligaw ka at hindi na makakabalik ang espiritu mo sa iyong katawan. Paano po natin hahanapin ang kapatid ko? Napapansin mo itong nakalutang na mahaba at manipis na telang sinulid na papunta sa kawalan? Opo, nakikita ko nga po. Yan ang nagdurugtong sa pisikal na katawan at espiritual na katawan ng kapatid mo. Kailangan natin itong sundan para maabutan natin ang maligno na kumuha sa kanyang kaluluwa. Sige po, tayo na po. Nagsimula na maglakad ang dalawa sa kawalan. Madilim at puno ng hamog ang lupa. Ang tanging ilaw lamang na nagbibigay liwanag sa kanila ay ang liwanag na nanggagaling sa manipis na sinulid na bakas ng espiritu ni Esnir. At sa hinaba-haba ng kanilang paglalakad, nakita nila ang maligno na nakahawak sa kamay ni Esnir habang sabay na naglalakad. Nang maramdaman ng maligno na may sumusunod sa kanila ni Esnir, ito ay tumingin sa likod at tinitigan sila Mika ng masama. Nakita nila Mika at ng albularyang si Aling Shubidu ang itsura nito. Ito ay mistulang payat na taong merong pulang balat at may itim na mukha. Ang buhok nito sa ulo ay maninipis na parang panot. Mahaba at malaki ang ilong na parang butas-butas at ang mga mata ay parang mata ng ahas na nagmumula. Esnir, kapatid ko! Hoy, ate! Ano ginagawa mo dito? Halika na, bumalik ka na dito. Layuan mo ang malignong yan. Eksahirada ka, te. Jowa ko to, no? Esnir naman, hindi mo ba nakikita yung itsura ng kasama mo? Maligno yan. Anong maligno? Jowabel ko kaya to. Palibasa, ikaw may Brent ka na eh. Hayaan mo na lang ako lumigaya, no? Mika, nasa ilalim ng kadiliman ng maligno ang kapatid mo.
Hindi niya alam ang tunay na nangyayari at hindi niya nakikita ang anyo ng maligno na nakikita natin. Kailangan kong basagin ang bumabalot na kadiliman ng espiritu niya para makita niya ang tunay na anyo ng maligno. At kasama mo pa talaga si Aling Shubidu, ha? Tatarayan lang din ako niyan eh. Nagsimulang magdasal ang albularya ng isang makapangyarihang orasyon. Dahil sa pagkakataong ito, hindi nadadaan sa pakikipag-usap at pakikipagkasundo ang maligno. Kailangan itong sindakin ni Aling Shubidu para hindi na muling gambalain pa si Esnir. Habang palakas ng palakas ang dasal ng albularya, unti-unti naman bumabalik sa tamang pag-iisip si Esnir. At natatanggal ang kadilimang ibinabalot sa kanyang isipan na maligno. Nasaan ako? Bakit ako nandito? Anong lugar to? Esnir, bitiwan mo ng kamay niyang katabi mo. Maligno. Hayop ka. Niloko mo ko. Akala ko bortang Jobel ka. Mukha kang adik, alimal. Esnir, dito. Tumakbo ka sa akin. Hawakan mo kamay ko. Ate! Dali, hawakan mo kamay ko. Ate! Nang mahawakan ni Esnir ang kamay ng kapatid niya na si Mika, nanumbalik ang kanilang mga espiritu sa kanilang katawan at nakabalik na sa pisikal na mundo. Matagumpay nilang nailigtas si Esnir na parabang hinang-hina sa layo ng nilakad ng kanyang kaluluwa. Esnir, buti nakabalik ka. Pinagkalala mo ko. Ate, sorry ah. Tubig. Kailangan natin ng tubig. At malayong nilakbay natin. Sige po, ikukuha ko kayo ng maiinom ninyong tubig. Salamat, Bren. Ate, hindi ko talaga alam na maligno yung maliligaw ko. Bakit ka kasi sumasama kung kani-kanino eh? Yan tuloy, maligno yung nasamahan mo. Akala ko kasi ate, ipapasyal niya lang ako. Di ko naman alam na itatanan na ako. Alam mo ba, hindi ko inisip na mawawala ka pa. OA naman sa drama, te. Di naman kita iiwan eh. Ito nga nakabalik na ang maganda mong kapatid. Yan kasi, kekere-kerengkeng ka. Kala mo naman kagandahan. Ayun na naman po matandang hukluban. Winarla na naman ang fest ko. Magpasalamat ka na lang kay Aling Shubidu at siyang tumulong sa atin para mabawi ka sa maligno. Salamat po Sige na po, bati na po tayo today. Basta sa susunod, pwede ba? Kung magpapaligaw ka, sa tao naman, wag naman sa kamukha mo. Ay, Diyosera. Oo na po, bait-baitan muna ang atake ko ngayon sa iyo, Aling Shubidu, dahil ikaw ang tagapagligtas ko ngayon. Char! Pero biro po. Maraming salamat po talaga, Aling Shubidu Simula ngayon, di na po kita wawarlahin. Basta po, huwag ka nang ma-high blood sa akin lagi ha. Oo na. Ayaw ko rin namang makitang mag-isa ang ating Mika mo na naglalako ng paninda niyong bawang. Kawawa naman. Mas maigi nang makita kitang kasama ng ate mo kaysa mag-isa siyang nagtutulak ng kariton niya. Sige na, magpalakas ka ngayon ha. Opo, salamat po ulit. Eto na po yung mga tubig niyo. Salamat Brent at uhaw na kami. Ang tagal naming naglakad sa espiritual na mundo eh. Matagal? Halos wala pa kayong 1 minuto simula nang pumikit kayo eh. Magkaibang daloy ng oras sa pagitan ng espiritual at pisikal na mundo. Ang 1 araw sa espiritual na mundo maaaring 1 minuto lang dito sa ating pisikal na mundo. Ganun po pala yun. O siya, uminom na po muna kayo ng tubig. Pagkatapos na magpahinga ang lahat, nagpaalam na rin si Aling Shubidu at umalis na. Habang ang tatlo naman ay nag-usap-usap patungkol sa mga tiktik na hindi nila mahuli-huli. Esnir, may maayos na ang kalagayan mo. Kailangan na natin huliin ng mga tiktik na hindi natin mahuli-huling gumagambala sa mga kalapit baryo. Hindi ba pumunta ka na sa bahay ni Brent para huliin ng mga tiktik? So, nakawala sila? Oo Iba rin talaga pagkasama kita. Kaya buti na lang talaga na ibalik ka ni Aling Shubidu. Anong nangyari nung pumunta ka doon sa bahay ni Brent? Yun nga. Kaya maigi rin na maayos na ang kalagayan mo dahil meron akong itatanong sa'yo. Ano yon? Nung nandun kami sa bahay ni Brent at lumusob ang mga tiktik, nakipaglaban ako sa kanila. Nakataka sila, pero naputol ko ang kamay ng isang tiktik.
Habang unti-unti itong nagiging abo, napansin ko ang tattoo sa gitna ng pulso nito. Pero hindi ko masyadong makita ang simbolo eh. Naalala ko yung nabanggit mong tattoo na nakita mo sa pulso ni Mang Michael. Ay, oo ate. Naalala ko nga yun. Konektado kaya sila sa isa't isa? Ibig sabihin, pwedeng may grupo ang mga tiktik na yon? Yun nga kailangan nating alamin. Pero natatandaan mo ba ang hugis ng simbolo? Oo, parang siyang letter A. Yun ang natatandaan kong simbolo eh. Letter A? Saan naman tayo magsisimula maghanap ng ganong simbolo? Nang marinig ni Brent ang simbolo na sinasabi ng nag-uusap na magkapatid, siya ay natulala at napaisip dahil alam niya kung saan ito matatagpuan. Kaya ng kanyang mapag-isip-isip ang lahat, isinuwalat niya ang kanyang nalalaman. Alam ko kung saan matatagpuan ang simbolo. Ha? Alam mo? Oo, sigurado ko. Sigurado. Kung ganon, saan mo nakita yung simbolo? Sa altar ng simbahan nila Ka Emilio. Sigurado ko ba sa sinasabi mo? Oo, may letter A ang simbolo ng altar nila eh. Teka, hindi maaari yan. Ang ibig kong sabihin eh, ang mga tiktik na hindi namin mahuli-huli ang gumagambala sa mga kalapit baryo. Namumugad dito sa aming sariling baryo. Hindi ako pwede magkamali eh. Kung parehas ang simbolo na nakita nyo sa mga pulso ng mga tiktik at ang simbolong nakita ko dati sa altar ni Ka Emilio, ibig sabihin, ang mga leader ng simbahan ang mga tiktik na gumagambala sa mga kalapit baryo. Pero paano mangyayari yun? Protektado namin ang baryo. Walang gumagambala sa amin dito eh. Ate, naalala ko yung sinabi ni nanay dati. Hindi gagambalain ng mga aswang ang baryo na kanilang pinamumugaran. Isa pa, ngayon ko lang naisip, kaya pala ayaw bumili ni Ka Emilio ng mga paninda natin na bawang. Ang buong akala ko eh, dahil sa itinuturing niya akong malas. Pero yung pala, siya ang may dala na kadiliman dito sa baryo natin. Isa siyang mapanlinlang na ahas. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ako ginagambala ng mga tiktik. Kahit hindi naman ako buntis. Ano sa tingin mo ang dahilan? Di ba nakwento ko sa'yo? Simula nang tumiwalag ako sa simbahan ni Ka Emilio bilang kaanib ng simbahan nila dahil sa mga baluktot nilang katuruan, doon nagsimula nagguluhin ako ng mga aswang eh. Dahil hindi ko tinanggap yung sinasabi nila sa akin na kautusan daw ng Diyos ang mag-asawa at buntisin ko ng buntisin para sa aming kaligayahan at ipalaglag ang mabubuong bata. Pagkatapos dadalhin sa simbahan para linisin ang aming konsensya. Maaring pinapatay nila ang sino mang makakalam ng ganong kautusan at titiwalag sa kanilang kakaibang relihiyon para mapanatili nilang sikreto ang karumal-dumal nilang paniniwala. Sigurado sa likod ng ganoong kautusan, sila ang kumakain ng mga batang ipinalalaglag. Kaya pala pamilyar sa akin yung napatay nating aswang na si Mang Michael eh. Parang nakita ko na siyang kasama ni Ka Emilio. Sabi ko na nga ba eh. Kinasusuklaman ako ng lalaking yon. Pero mas nakakasuklam pala ang gawain nila. Kaya pala kahit kailan hindi ko kayang tanggapin ang imbitasyon niya na sumama sa kanila. At yun din ang dahilan kung bakit hindi natin alam na sila pala ang aswang. Dahil kahit kailan ay hindi natin naisipang pumasok sa kanilang simbahan. O so anong plano nyo? Yun nga, wala tayong sapat na katibayan. Paano natin mapapatunayan? Wala na rin ang bote ng langis para maging basya natin na may mga aswang nasa paligid. Ay teka ate, alam ko na, may naisip na akong paraan. Paano? Brent, hindi ba nabanggit mo na dati ka nagsisimba kina Ka Emilio? Oo, bakit? Panahon na para magbalik loob ka at imbitahan mo kaming dalawa. Parang naiisip ko na yung naiisip mo, Sisi. O sige, gawin na natin yung naiisip mong plano. Si Brent ay nakitulog muna sa bahay ng magkapatid upang hindi na muling gambalain sa kanyang bahay na nasa kabilang baryo. Pinalipas nila ang ilang araw at inintay ang araw ng linggo. Nang sumapit ang pinakahihintay nilang araw kung saan nagtitipon-tipon ng mga kaanib ng simbahan ni Ka Emilio. 4:00 ng hapon ang pagtitipon at ang tatlo ay nagbihis at dumalo sa simbahan ni Ka Emilio. Ka Emilio, magandang hapon po. O Brent, himala at bumalik ka. Hindi ba tinalikuran mo ang kautosan? Ano ngayon nagbago ka ng desisyon?
At kasama mo pa ang dalawang magkapatid na mahirap ding imbitahan. Meron na po kasi akong kasintahan. Ito po si Mika. Teka, Mika, totoo ba ito? Aba, kamakailan lang todo tanggi kayo sa pag-imbita namin sa inyo Gusto ko rin po kasing samahan ng kasintahan ko po dito sa simbahan na dinadaluhan niya. Pumayag na rin po ang kapatid ko na si Esnir na sumama. Magandang hapon po, Ka Emilio. Oh, himala, lalaki ka na. Anong pumasok sa kokote mo? Handa ka na ba mag-asawa? Opo, Ka Emilio. Lalaki-lalaki na po. Handa na pong manghuli ng aswang. Manghuli ng mapapangasawa. O siya, sige. Maupo na kayo at maya-maya magsisimula na tayo. Nang makaupo ng tatlo, itinuro ni Brent sa magkapatid ang simbolo na nasa altar. At nakumpirma nga nilang ito ang simbolo na nakita nilang nakatato sa gitna ng pulso ng mga tiktik na kanilang nakalaban. Napansin din nila ang isang leader na laging nakatago ang isang kamay sa likod. Marahil ito ang tiktik na pinutulan ng kamay ni Mika sa bahay ni Brent. Habang nagsasalita sa harapan si Ka Emilio at nagmimisa, pasimpleng lumabas si Mika upang pakunwaring pumunta sa palikuran at kanyang sinimula ng unang hakbang ng kanilang plano. Palihim niyang dinasala ng daladala niyang bigas at ipinalibot ito sa simbahan. Ang simbahan ay may kaliitan kaya naman madali niya itong napalibutan. Pagkatapos ay muli siyang bumalik sa kanilang kinauupuan na parang walang nangyari. Nang matapos ng misa, isa-isa nang umalis ang mga tao at tumahakbang sa linyang bilog na gawa sa bigas. Pinagmasdan nila ang lahat ng mga taong humahakbang sa bigas. Hanggang sa ang mga ito ay tuluyan ng umalis at sila na lang ang natira kasamang iba pang mga leader ng simbahan. Nang masiguro na nilang ang lahat ng humakbang sa labas ng pinalibot na bigas ay mga normal pang tao, kinausap na nila si Ka Emilio. Mika, Esnir, maraming salamat at nagdesisyon na kayong magbago at pumunta sa simbahan. Maraming salamat din po sa pagtanggap niyo sa amin. Aba, oo naman. Basta ba magpabuntis ka na kagad sa nobyo mong si Brent, ha? Makakaasa po kayo, Ka Emilio. Kahit ilan pa po ang gusto ng nobyo ko. At ikaw naman, Esnir, dahil nagpapakalalaki ka na, maghanap ka na ng bubuntisin mo. Opo naman, Ka Emilio. Matinik po ako. Kahit aso papatusin ko. Loko-loko ka talaga, oh. Isa nga po pala, meron po kaming hinandang mga pagkain sa bahay nila Mika. Kung gusto niyo po, sumama po kayo sa amin. Kahit ngayon lang po. O siya, sige. Pero hindi kami magpapagabi, ha? At meron mga miyembro natin na nagatid ng mga nilaglag nilang bata. Ibabaon pa namin ang mga yon sa bakuran ng simbahan. Lumabas na ng simbahan ng tatlo. Inaantay na sumunod ang mga lider ng simbahan kasama si Ka Emilio. Ngunit nang sinubukan ng mga itong humakbang sa bigas, sila ay tumalsik paloob at nagsimulang maglupasay sa sakit. Sakit! Punyemas! Ano pa problema, Ka Emilio? Bakit po tila hindi pa kayo makalabas sa simbahan? Iyang orasyon na yan. Yan ang orasyon na ginagamit ng dalawang misteryosong panunugis ng aswang na pumutol sa kamay ng isang naming kasamahan. So true labes ang espekulasyon namin sa inyong mga tsararat. Kayo nga ang mga tiklang rumarampas sa mga kalapit baryo. Mga animal kayo! Kayong dalawang manunugis ng mga aswang. Kayo ang pumatay sa isa sa mga kasama namin tiktik na si Mang Michael na naninira sa kakahuyan. Kayo ang pumutol ng kamay ng isa kong leader dito sa pinagtataguan naming simbahan. Paano nyo nalaman ang tungkol sa amin? Paano? Dahil sa simbolo na nakalagay sa altar nyo, na siyang nakatatak sa mga pulso ninyo. Hayop ka, Brent. Dapat talaga matagal ka na namin pinatay simula nang tumiwalag ka. Nilinlang nyo kami! Nilinlang nyo kami! Kayo ang maniling lang. Ang buong akala namin, mapayapa ang baryo namin dahil protektado to ng mga nilalako namin bawang. Pero dito pala kayo namumugad, mga aswang. At sa bawat pagkutya nyo sa akin bilang bading, sa bawat pagsasabi nyong kasuklam-suklam ako, kayo pala ang puri na salot dito sa baryo? Mawa kayo sa amin. Pakawalan nyo kami dito sa loob ng orasyon mo. Hindi na kami mambibiktima ng mga tao. Kaya nga gumawa kami ng katuruan patungkol sa paglalaglag ng mga ipinagbubuntis na bata.
para yun na lang ang kakainin namin imbis na mambiktima ng mga buntis sa ibang baryo. Maging ang katuruan nyo ay hindi nyo dapat itinuturo sa mga inosente mga tao dito. Nilalason yung isip nila eh. Tinuturo nyong ayos lang ang kahalayan habang kinikitil nyo ang mga buhay ng mga sanggol na dapat sana mabubuhay dito sa mundo. Sneer, akin na mga asin at bawang. Eto na ate. Humanda na kayo. Matsutsugin na kayo mga eksehiradang tikla na gumagambala sa mga baryo. Lalo ka na, Emilio. Dahil wala na ang normal na taong miyembro ng simbahan at nakalayo na ang mga ito, walang nakakarinig ng mga nangyayari. Sinabuyan ni Mika ng asin at bawang ang mga tiktik na napulong sa pinalibot niyang bigas sa simbahan. Nang ang mga ito ay hindi na makatayo at hinang-hina na sa sakit na dulot ng mga sinaboy na bawang at asin ni Mika, inilabas niya ang punyal na gawa sa dinsalang kahoy ng puno ng kakawati at isa-isa silang sinaksak sa dibdib. Sila ay unti-unting naging abo at nilipad ng ihip ng hangin. Walang bakas ang naiwan sa mga ito. Kapag nalaman ng mga taga-baryo na wala nang leader ng simbahan na to, ano mangyayari? Sa sobrang layo ng simbahan na to, tuwing linggo lang sila nagpupunta. May isang linggo pa para malaman nilang wala nang tinuturing nilang leader ng simbahan na to. At kapag pumunta sila dito sa simbahan, wala sila makikita ang bakas ng mga ito dahil nagiging abo mga tiktik kapag namamatay. Hindi nila maiisip na krimen ang nangyari dahil walang magiging pruweba. Kung ganon, dito na rin magtatapos ang panlalaso nila sa utak ng mga tao. Dahil wala nang leader ng kanilang reliyosong grupo na nagtuturo ng maling paniniwala sa kanila. At wala nang gagambalang tiktik sa mga baryo. Isa pa, kung dumating man ang pagkakataon na may dumayong tiktik sa lugar natin, humanda sila sa kamandag ng ganda naming magkapatid. Ang makabugera kaya ang atake namin, di ba te? Tara na nga, umuwi na nga tayo. Ikaw naman, Brent, wala nang gagambala na tiktik sa'yo. Makakauwi ka na. Pero siguro, pwede naman kitang gambalain, di ba? Ha? Anong ibig mong sabihin? Gambalain ng ligaw. Eksahirada! Umuwi na muna tayo. Doon na tayo maglandian. Naiirita ako ha. Ay teka, makapaghanap nga ulit ng maligno? Hoy, tumigil ka nga dyan, Sneer. Tara na nga. Sabay mo na lang ituloy ang sasabihin mo, Brent. Lumipas sa mga araw at nalaman na nga ng mga tao na wala ng tao sa simbahan na kanilang pinupuntahan. Ngunit dahil walang bakas na naiwan sa nangyaring pagtugis ng magkakapatid sa mga lider ng simbahan na iyon, inisip ng mga tao na maaaring umalis na sila sa baryo ng walang paalam. Unti-unting nalimutan ng mga tao ang baluktot na kautusan ng mga ito sa paglipas ng panahon at muling namuhay sa tamang prinsipyo. Wala na rin gumagambala mga tiktik sa kani-kanilang baryo. Dahil sa takot sa hindi kilalang manunugis, lumipas ang panahon. Naging mag-asawa sina Brent at Mika. Nagkaroon sila ng anak na siyang magmamana ng pagiging manunugis ng aswang. Habang si Sneer naman ay naging mabuting tiyuhin sa bata at nanatiling isang kabugerang bading. Wakas,